Ito po yung usapan nila Pastor Kibuloy. Puro gawa-gawa lahat ang ginawa nila. Dinig po ba? Because they want to put us down here, lalo na yung umalis dito, those are the author of all of these accusations. Pareha sa Amerika, pareha din dito. Yon. Alam niyo po ba yung issue daw sa Amerika at yung issue dito? Iisa author. Iisa ang nagplano, iisang nag-ano. At ang ginawa ngayon naman, dito ng senador, pinick up. Sabi ko, etong vlogger na, sorry po, yung senador na yon, ugaling vlogger. Ugaling vlogger. Mamaya explain ko bakit. Kasi hindi nila nangyari doon eh. Ngayon, dinala nila dito. Nagtatawagan yan eh. Nagtatawagan yan. Kaya kita mo may kumpas. May kumukumpas. Parang yung mga vloggers, anong nirelease nung isa? Tingnan mo yung mga bobong vloggers, pare-pareha sila. May script. Yung paninira kay Sara, sabay-sabay silang nanira. Nagbabasa ng script. Wala namang utak yung mga vloggers na yun sumisira sa Duterte. Wala po. Mga bayaran lang po yun. Binayaran na mag-recruit ng vloggers na bayaran din nila. Tapos bibigyan sila ng script, tapos yun na sinasabi nila. Ganun lang. Same here. Tinatawagan ng mga members namin, yung mga makakaya pa nila tawagan. But hindi kayo magsilbi. Kasi ang membership, alam nila ang buhay natin dito. I want to go out of the ministry. I want to really live from the ministry. Right away, you can go to the SRD. You face the lawyer to release you there. Kaya sa membership nila, walang pilitan. Pwede ka pumasok, pwede ka lumabas kahit kailan. Michelle Mangarin, maraming salamat po. Thank you. God bless you. Ka ng release paper. Yung alias Rene, nag-akusa kay Mayor. At yan, Rene, yung nagbigay, yung baril-baril daw. Inday Sara, binigyan ko kayo ng copy. Documented lahat ng workers dito. Document 101 yan. I can tour you into the office. Ayan. Sabi niya, that time I can tour you. Tinur po kami ni Pastor Kibuloy at nasa live po yan ng mga vloggers. Nasa live ko din po yan. Lahat po ng membro, meron silang record. Isang malaking kwarto po yan. Ay, dalawang malaking kwarto. Lahat ng pangalan. Si Abi andun. Hindi, ibang Abi daw yun. Tinanong ko pa nga kay Pastor Kibuloy sa mga nakanon. Ay, dito pala si Abi. Andun yung mga record ng mga ando doon pa at saka yung mga natanggal. Ganun po sila ka-organize. Naka-file lahat. Tinuro pa nga nung kaibigan ko dyan si Dennis. Ito, pangalan ko. Tingnan mo, Kotsoli. Di ba? Ganun sila ka-organize. Kaya itong alias Rene na ito, sabit talaga, hindi ka lulusot. Lulusot ka sa Burarang Church, pero sa organized na church, mahirapan ka kasi lahat may record. Maraming salamat po, Pearl Sol. Thank you sa pagpapamember. Alam mo, yan ang laging paalala sa amin nung daddy namin. Actually, may ugaling, parang may pagkaugaling abogado to si Pastor Kibuloy. Kasi ang ugali po ng abogado, lahat po documented. At nasanay po kami sa tatay namin na lahat po documented. Ultimo, resibo sa restaurant, pinapatago niya yon. Para kung may nasira ang tiyan, may ebidensya. Lahat gusto niyan may ebidensya. Ganun po kabusisi. Saka na lang itatapon, after 1 week, walang sumakit ang tiyan, okay na, good na. There, administration building namin. Every worker yan, mayroon document yan. Bawat isa pag pumasok dito. Totoo po yan. At alam ko nakita nyo yan, ha? Totoo po. Nakita ko po sa dalawa kong mata. Okay? At live po namin pinakita yan sa inyo. Budol, habang ginawa mo, nakalista lahat. Coach Oli, pabili ng Banateros Cup. Hindi po binibenta to, pinamimigay lang. Kaya lang ang problema, hindi ko alam paano ipapadala. Wala po. Mayroon nga humihingi, hindi ko mapadala kasi hindi ko mapadala sa LBC. I'm super busy. Pag nagkasalubong na lang tayo, bigla kayong gumano, barang, Banateros ako, Banateras, Penging Cup. Ganun na lang, ha? Kasi minsan hirap eh. Pagka ha? Di ka makapagkaila. Kaya binigay ko yung record ng alias Rene na yan. Michael Maurilio. Michael Maurilio. Ang tunay na pangalan niyang alias Rene na yan. Sa inyo, meron kayong envelope. Meron kayong
yung folder. Oo, andito yung folder. Paano yan? Kompleto po kami ng ano. Kaya yung sinasabing hindi totoo daw yung 17 na kondisyon ni Pastor Kibuloy, meron po yan. Lahat po yan provided po sa amin, documented. Lahat po may ebidensya po. Procedure yan, may mga proseso. Umalis siya dito, nirelease siya, pumirma siya, lahat pinirmahan niya before he can be released. 2021. 2021, tandaan, nirelease siya, wala na siya sa KOJC 2021. Na-release na siya. Dumating si Mayor doon sa Glory Mountain 2023. Hindi kasama si Sara. Yun. Si Mayor, ang tawag kasi, tinanong ko kasi ano itatawag, kasi baka mamaya medyo formal yung gathering. Tinanong ko kung ano yung tatawag. Mayor na lang daw. So Mayor ang tawag dyan sa gikan sa masa kay PRRD. Dumating sa Glory Mountain, si Tatay Digong, si Mayor, 2023. 2021 na-release na si Rene. Kaya kwentong barbero. Paano pa siya makapasok doon? Para sa workers lang yun. And at the same time, hindi po kasama si BP Sara. Never was Sara in the Glory Mountain. Hindi pa nakapunta Sara doon. Hindi pa nakapunta si Hindi sa akin galing, ha? Galing kay Tatay Digong. Hindi po tayo nagpapasabog ng basta-basta na walang ebidensya. Yan po sa Banateros Brothers, pag kami may pasabog, may ebidensya. Pasabog, ebidensya, ebidensya. Ha? Laging ganon, kadugtong po yan. Sa Glory Mountain. Si Mayor na nakapunta sa 2023. And this guy was released 2021. Nagpunta kayo doon, mga Banateros, sa Glory Mountain. Doon siya sa skyline, skynet, ang tinatawag namin. Yung may golf course, yung may kubo, at yung may tent. Doon naka-assign ng taong yun. Nakita ninyo kung gaano kalayo ang... Nag-live din po ako dyan, ha? Doon sa golf course na yon at yung tinatawag nilang palasyo. Hindi po palasyo, maliit lang po yung lugar na yung kwarto doon kung saan natutulog si Pastor Kibuloy. Pag nandun siya sa prayer garden ba yun? Pasensya, nakalimutan ko na. Makakalimutin ako sa pangalan. But anyway, yung garden sa bundok, ayun, yun na yun, ha? Chopper landing. 4 kilometers, hindi mo makikita. Gaganong-ganong ka pa. Tapos nakita daw niya, ako magbigay, yung staff ko, kahit Bible ko lang, ayaw na pabitbit sa akin. Baril pa, isang bag. Kaya, blatant lies are there in the Senate, and you, Risa Hontiveros, and you are perpetrating a lie. Kaya, sinungaling ka, ulitin natin. Ako magbigay, yung staff ko, kahit Bible ko lang, ayaw na pabitbit sa akin. Baril pa, isang bag. Kaya, blatant lies are there in the Senate, and you, Risa Hontiveros, knows that. Alam mo, kasinungaling yung kasinungalingan yon at alam mo, at sinasakyan pa mo Risa Hontiveros dahil inahayaan nyo yung ganyang ebidensya. Diba? Kaya kung ako tatanungin nyo, Coach Oli, totoo kaya nagbigayan ng baril doon? Malabo. Malabo. Napaka-organized ni Pastor Kibuloy. Una. Pangalawa, napakadaming baril ni Tatay Digong. Bakit si Pastor Kibuloy pa ang magbibigay sa kanya? Kaya nga sabi ni Tatay Digong, si Pastor Kibuloy pa ang bigyan ko. And at the same time, bakit kailangan sa Glory Mountain magbigayan? Sa sobrang organized yan, pwede namang yung tao nila ang magbigayan eh. Di ba? May mga tao sila, napakadaming staff, napakadaming workers ni Pastor Kibuloy. Napakadaming staff din ni Tatay Digong. Ba't hindi na lang yun na nagbigayan? Hindi na kailangan sila kasali. Understood na yan. Kaya yung testigo na yan is just plain stupidity. At alam nyo kung anong mas stupid doon sa stupid na yon? Yung naniwala doon sa katangahan na yon. Naniwala. Kaya isipin mo, kung kasinungalingan, isipin nyo itong mabuti ha, kung kasinungalingan yung baril na yan, anong klaseng batas ang magagawa nyo kung ganyang klaseng ebidensya tinatanggap nyo sa Senado? Anong klaseng in aid of legislation yan?
Sa madaling salita, wala kayong magagawang maayos na batas kung mga sinungaling ang mga ebidensya at mga witnesses tapos tinatanggap nyo. Wala kayong maayos na matatrabaho diyan. And this is pure harassment, sabi nga nila. Hindi talaga to in aid of legislation. Una, in aid of election po ito. And you are perpetrating a lie. How can I respect you? Alam mo, lie. Ang ganda sinabi niya. Kinukonsinti mo yung lie na yan. Kinukonsinti mo yung kasinungalingan na yan. How can I respect you? Kasi may interview si Ontiveros. Mamaya ako di-discuss mamayang gabi. Binabastos daw, hindi daw nirerespeto ni Pastor Kibuloy ang Senado. Hindi po. Sa katunayan, yung ibang senador nagpunta pa nga sa rally ni Pastor Kibuloy kahapon. So it shows, hindi niya nirerespeto ang Senado. Posible, Senator Ontiveros, ikaw ang hindi niya nirerespeto. Tatandaan po natin, ang respect ay hindi hinihingi. You earn respect. Wala po ito sa yaman or sa taas ni Pastor Kibuloy. Kahit ordinaryong Pilipino, kahit mahirap na Pilipino, papalag. Kung alam nila, ipapatawag sila doon pero nahusgahan na. Sinong magtatanong? Sinong huhusga? Sila din. Nahusgahan na. Anong klaseng investigasyon yun? Paano nagkaroon ng investigasyon na matino kung kampi kayo sa mga witnesses? Hindi po ito issue ng disrespectful sa Senado. Posible sa'yo lang, Senator Ontiveros, dahil naniniwala sila, kinakanlong nyo yung kasinungalingan na yan at hindi sila makakakuha ng katarungan itong SMNI or itong si Pastor Kibuloy. Nagtatawanan pa nga kayo doon sa likod ng kwarto ninyong yan bago kayo dumating doon sa harap eh. Meron nakakita sa inyo. May testigo siya, may nakita sa inyo, nagtatawanan pa. Possible? Planted? We don't know. Nagtatawanan, nag-high-five pa kayo. Nagtatawanan kayo doon. Alam niyo kasi malingan yung ginagawa niyo. But you try to be like parang formal ka doon sa harap, parang sino ka. How can I respect a woman like you? Yun. Tuloy. Huh? How can I respect a woman like you? Hindi po. Mali po kayo, Senator Ontiveros. Hindi Senado ang hindi niya nirerespeto. Ikaw. Tanong mo sa sarili mo. Tanong lang po ito. Ikaw na magtanong sa sarili mo. Yung ginagawa mo bang yan ay may karespeto? Ito po, nakukompare ko ha. Hindi ko po kayo tinatawag na vlogger. Pero meron po kayong pag-uugali na parang vlogger. Yung vlogger na binayaran atakihin ang Duterte at mag-recruit pa ng mga vloggers sa gigilid, napatay na ang channel para mabuhay ulit ang channel, atakihin ng Duterte, binabayaran para atakihin ng Duterte at atakihin ang mga Duterte vloggers. Bakit kanyo? Hindi naman nila pinopromote kung sino yung kanilang politikong sinusuportahan. Ang purpose lang nito mga sagigilid na vloggers na to at saka itong recruiter na vloggers na ito ay para siraan yung mga nasa paligid at siraan ng Duterte at siraan ang mga Duterte vloggers. Hindi ko po kayo tinatawag na vlogger na sagigilid, Senator Ontiveros, pero yung pag-uugali nyo po ay parang itong mga vloggers na recruiter. Kasi wala na po kayong na-promote dyan sa trabaho ninyo. Ano po ba ang ginagawa ninyo dyan? Araw-gabi, habulin si Kibuloy? Anong pinagkaiba po ninyo doon sa mga vloggers na bayaran? Hindi ko po kayo tinatawag na bayaran. Kaya lang po, anong pinagkaiba doon sa ginagawa ninyo? Bukod sa senador ka at sila vlogger.
Bukod sa mayaman ka at sila hindi kayamanan. Bukod sa taas ang posisyon mo at sila ay walang posisyon. Pero yung ginagawa nyo halos parehas. Ano? Nakatuto kayo kay Kibuloy, nakatuto kayo sa Duterte. Isa lang hindi nyo ginagawa, binabanatan ng Duterte vloggers. Yun ang ginagawa ng mga recruiter na vlogger na nagre-recruit na babayarang vlogger, birahin din ng Duterte vloggers. But same po kayo. Sabay, same kayo ng ginagawa. Bakit hindi ninyo gawin yung trabaho ninyo? Bakit ba tayo nakapokus ngayon kay Duterte, kay Sara, kay Baste, kay Pulong, at kay Kibuloy? Wala na ba kayong gagawing trabaho? Hanggang itong 6 na taon, 4 na taon, hanggang mag-eleksyon, ang focus ninyo, Duterte at Kibuloy? Pagpapalitan nyo, Duterte, Kibuloy, Duterte, Kibuloy? Pambihira naman kayo. Hindi po kayo inelect ng tao para pumoko sa Duterte, Kibuloy. Ano nangyayari sa inyo? If you are a senator, and besides, you also have many cases to face. Marami pa akusasyon din sa'yo. Kita. Hindi, ulitin natin yun. May sinasabi si Pastor eh. Ano daw? Formal ka doon sa harap, parang sino ka? How can I respect a woman like you, even if you are a senator? And besides, you also have many cases to face. Marami ka rin palang kasong kailangan harapin. Di ba? Ano yun? Kaya nga hinahamon ka ni Pastor Kibuloy. Sasagutin mo ba yung hamon ni Pastor Kibuloy? Kahit daw i-discuss ninyo. Kahit daw pakikiapid. Bahala kayo. Hindi naman ako magdi-decide anong topic nyo. Ikaw daw mag-decide, Ontiveros. Kung anong topic nyo, magdebate kayo one-on-one. Marami pa akusasyon din sa'yo. Pagkatapos gaganituhin mo kami, ano kami mga tanga? Ang tao bayan, tinatanga ninyo? Alam ng lahat kasi nungalingan nyo, lalo na kingdom ang ginamit ninyo for their workers. Ilan ang kingdom workers dito nakatira? There are 1,000 workers here. Living here. Na alam nila lahat. Ito, bagamat hindi ko nakita yung 1,000 workers lahat, syempre, kailangan na makita ko lahat yan. Pero yung sistema nila, I'm sure 1,000 yung gumagalaw. Kasi yung ganong kalaking lugar na lahat ay malinis, very systematic, etc., etc., I really don't think 1,000 nga lang yun eh. Kailangan mo na maraming nagtatrabaho sa ganong lugar. And everything is provided for them. Everything. Systematic. And I know they are well taken care of. Why? Kahit puyat, nakangiti. Nauna pa nga tumaas ang kilay ko eh. Kasi hindi ba tayo tutulog? Wala pa akong tulog. Nagdadaldalan pa sila. Kinapalan ko na mukha ko. But etong mga taong to, grabe. Na-witness ko po yun. We have more than 10,000 working force as full-time workers. Alam nila lahat yan. May siya kaming buong pamilya. Alam nila kung sinungaling ko, hindi. Tapos, tinakpan ng mga mukha nyo. Tapos, pinagkakaila pa ninyo na binayaran nyo. Isa lang masasabi ko rin kay Pastor Kibuloy. Hindi siya mahirap maging kaibigan. Hindi po. Napaka down to earth. Ito yung tao na mayroong jet. Malaki ang kanyang ari-arian. And yet, pag kinausap mo, mas madali pa siyang kausapin. Minsan compared dun sa mga kasamahan namin sa industriya. Totoo po, wala pong angas sa katawan. Hindi. At mahalata mo hindi plastic eh. Bakit? Halatang hindi po siya stress. Mahalata mo yan kasi pag ang kausap mo, may hugot. Diba? Papansin nyo yan eh. Si Pastor Kibuloy, pagkakwentuhan mo, normal. Basta parang normal na tao na pwede mo akbay-abayan. Although hindi ko ginawa kasi hindi naman ako disrespectful. But anyway, para siyang tropa. At hindi siya kasi alam mo yung parang nag-away yung mag-boyfriend. Alam mo yung parang naiwanan ng syota. Wala na siyang bukang bibig kung hindi yung boyfriend niya, yung ex niya o yung girlfriend niya. Di ba may mga ganon? Halata mong stress. Kahit, hindi, masaya ako. Tapos magpe-post sa Facebook, eto nga pala yung iniwan mo. Yung ganon. Pag tinignan mo yung mukha, halatang stress.
Hindi ko po nakita yan kay Pastor Kibuloy, yung stress. Halatang-halata na parang balewala sa kanya 'tong nangyayari kasi hindi siya guilty.